Now, our topic for today, mga kapatid, ay in the book of, the first book, in the book of Luke, chapter 1. Amen. And this is the birth of John the Baptist. But let us study, mga kapatid. This is the, pag binasa mo ang Luke chapter 1, makikita mo, mga kapatid, na ito ay parang sulat sa isang nangangalang Teofilo. Amen. Sabi rito, kagalang-galang na Teofilo. Parang siyang sumusulat ng isang liham na parang, to whom it may concern His eminency, His excellency. Ganyan ang mga pagsulat. And do not forget, Sister Cecil, Saint Lucas is a doctor. He is a doctor. Kaya sa Makati, mayroong Saint Luke's. Amen ba? Because Luke is a medical expert. At siya, mga kapatid, ay isang manggagamot. So talagang sanay siya sa larangan ng siyensya at saka medical. There was some findings that the German, mga tao sa German, mga kapatid, they found a manuscript that proves in December 1994, mga kapatid, na yung sinulat ni Matthew, kasi marami mga agam-agam yung mga pagsulat ng mga mga kapatid, ito pinag-aaralan lamang natin sapagkat tayo naman ay lahat ay nagbabasa din lang. Wala tayo nung panahon noon. Kaya tayo, mga kapatid, magre-rely din lamang tayo sa mga findings ng mga experts. At ang pagkakaiba ng Biblia, Sister Cynthia, sa Quran, ang Quran sinulat ng mga scribes. Sinulat ng mga sekretarya, not really the eyewitness to Muhammad. At yun ang malaking pagkakaiba. But the Bible, Sister Arlene, was written, again, nasabi ko na ito sa inyo, was written by no other than the eyewitnesses. They were with the actual the actual protagonist of the script, the actual actor, which is Jesus sa Bible. The German, yung may isang expert na naka-discover that the writings of Matthew was very close to the very time of Jesus. So makikita mo dito, Sister Cecil, if that argument was true and it will not be written in public, kung yan ay kasinungalingan, otherwise they will be charged with false practice. Kung totoo yun, ibig sabihin, very likely totoo yung pagkakasulat. Kasi ang sumulat mismong yung kasama ni Jesus. At yan ang pinatutunayan ni Brother Lucas. Lucas is also a Gentile. In Colossians chapter 4 verse 10 to 11 and chapter 4 verse 14, Lucas shows that he was not a Jewish. He was not a Jew. Siya ay isang hentil na kagaya natin. Malalaman natin because he was not included in the group of who were circumcised. Hindi siya kasama sa mga tao na tinuli. Kasi noong unang panahon, Sister Arlene, ang tanging basihan ng isang tao na Jewish ay ang mga tinuli, yung mga nagpapatuli sa mga kalalakihan. And this makes Luke unique in that he is the only New Testament writer who was a Gentile. Siya lang yung isang writer sa Bible, Sister Arlene, the New Testament, na hindi Jewish. All of them, including Paul, is or was a Jewish. But I was surprised, Sister Cecil, because it seems to me that many biblical scholars and experts believe that Luke wrote more of the New Testament than any other human writer did. Assuming daw that Paul did not write the letter to the Hebrews. Kasi Hebrews parang hati Parang part ni Lucas, parang ito mga ibang mga scholars believe na si Lucas ang sumulat niyan. Iba namang expert nagsasabi na si Paul. Pero assuming that Paul did not write Hebrews, mas marami pa siyang naisulat talaga pala kay Paul. Kaya ako, pag nagpapasulat ako sa mga kliyente, sample,
Kasi pagka sample, Atene, hihingi ako ng witness statement. Tapos, sabi ko, I need 10 letters. Sino-sino po yun? Humingi ka ng letters sa nanay mo, sa pamilya mo, sa kapatid mo, sa mga pinsan mo, etc. etc. sa mga kaibigan mo. Malaman lamang ko, Sister Ne, ang susulat niyan, isang tao lang. Iiba-iba niya lang pangalan. Sample, Cecilia Kuwanag, dadada. Arlene Mijares Lusong, dadada. Iibahin niya lang ang pangalan, iibahin niya ang address, pero ang gumawa ng sulat, iisa. The problem with that, Sister Ne, pag binasa yun ng abogado, halatang halata, iisang tao ang sumulat. Bakit? Halatang halata sa sulat. The way na mag-compose, yung tone, yung body, yung structure ng letter, iisa ang gumawa. Bakit ko sinasabi si Arlene? Sa pagbasa mo ng istorya ng aklat, malalaman mo kung sino ang sumulat. Ito, si ano to? Ang sumulat nito, si ganito. Kasi mahilig siyang gumamit niyan eh. So, the book of Hebrews, yung Hebreo, parang nagkakaroon ng 50-50 arguments sa mga scholars who really wrote that. Pero kung hindi daw si Paul ang sumulat noon, si Lucas ang pinakamaraming nasulat sa New Testament. And it was our understanding before na maraming nasulat si Paul. But it turns out now, Sister Cecil, na mas marami pang nasulat si Lucas. The book of Acts was apparently written by Saint Luke as well. Masarap magsulat, Sister Arlene eh. Kaya mapapansin mo ako, minsan nagsusulat ako eh. Sarap magsulat. Amen ba mga kapatid? Luke was not one of those because Lucas was not one of those who became an eyewitness. Wala siya doon sa ministry ni Jesus eh. Napansin mo, Sister Arlene? Hindi naman siya talaga kasama sa mga paglakad noon, di ba? Yung paglalakad ng mga disciples, wala siya doon eh. But when he wrote, parang sinasabi niya na, parang ang pagsulat niya, parang nagkaroon siya ng first-hand experience. Parang kasama talaga siya. But because, obviously, Luke is a doctor. Hindi natin minamaliit. Pero pag pinagkumpara mo si Pedro, na isang mangingisda, kumpara mo sa doktor na talaga nagpakadalubhasa, malayo, mga kapatid. Kaya maraming naisulat si Lucas kaysa sa mga talagang disciples. At pag nagsulat si Lucas, Sister Arlene, talagang galing sa diligent research. Talagang may perfect understanding siya ng events. So, nandun na tayo mga kapatid, na-pave na natin yan. Again, sinulat ni Lucas yung first chapter 1 niya, Most Excellent Theophilus. Ang sulat niya talaga para dun sa isang tao nangangalang Theophilus. And maraming mga theologians ang naniniwala na itong si Theophilus was probably a Roman government official. Parang sulat. Kaya pag ang sulat, Sister Arlene, for example, kayong mga taga Corinto. Yan, sinasabi ni Pablo. Ang sinasabi ni Pablo, kayong mga taga Corinto, ganito kayo, ganito kayo. May mga religion ngayon, Sister Cecil, kinakapi nila ang sulat ni Pablo na para sa mga taga Corinto. 2,000 years ago na. Kayong mga taga Corinto, huwag kayong magpuputol ng buhok. Kaya may mga religion ngayon sa Batangas, naku, hindi nagpapagupit. Hindi kumikita ang barbero. Kasi wala nagpapagupit. Kasi sabi daw sa Bible, huwag magpagupit. Kaya ang mga buhok sa ilong, ang buhok sa kilikili, ang haba. Para kala nila si Rapunzel sila. Sulat yun sa Corinto. Taga Corinto ka baga? Nakukuha mo, Sister Cecil. Hindi para sa'yo yun. Nagbabasa lang tayo ng, like ito, sulat ito kay Teopilo. Pag ini-apply mo itong buhay ni Teopilo, ikaw bagay si Teopilo, hindi naman ito naka-address sa iyo. Nagbabasa ka lang ng istorya ng dalawang taong yon. Nakukuha niyo mga kapatid. Kaya minsan, pagka nagbabasa mga kapatid, kailangan may proper context. Kanino ba ina-address to ni Lucas? Kay Teopilo. Most excellent Theophilus. To whom it may concern, dear, most excellent Theophilus. Yun ang sabi, basahin natin na Timilen para matunawa natin. Kagalang-galang na Teopilo. Wala lang date.
Marami na po ang nagsikap na sumulat tungkol sa mga bagay na naganap sa kalagitnaan namin. O, parang, di ba? Eh, Sister Arlene, pag ang ginawa mo, kinuha mo yung, yung sulat ni Lucas para sa kay Teopilo, inakma mo sa'yo, baka magkamali ka kasi baka nagpiprescribe si Lucas, Mr. Teopilo, ang gamot na ito ay para sa iyo. May sakit ka sa ulo, kortal ang gamot mo. Eh, hindi naman isinulat sa iyo. Eh, kukuhanin mo, sinasalo mo. Amen ba? Alam mo yung mga membro na pag nakikinig, Pastor Don, bakit kayo nang-re-rebuke sa akin ang sakit-sakit ng mga patama nyo? Eh, bakit hindi ko naman alam ang nangyari sa buhay mo? Bakit po sabi nyo lulinggo, ganito, ganito? Kapatid, hindi ko ang pinatatamaan ko, wala akong pinatatamaan, hindi ko alam ang buhay mo. Sinasalo mo lang. Ganun yun eh. Sinasalo ng ibang mga relihiyon ang para kay Teopilo, kinukuha nilang parang kanila. Kaya, iba-iba ang doktrina. Pero pag tinignan mo talaga, hindi naman para sa kanila kasi para sa taga-Korinto, para sa mga taga-Tesalonica, ito para kay Teopilo. Oh, amen ba mga kapatid? Kaya itong sulat chapter 1, ito ay para kay Teopilo. Hindi ito para sa iyo. Kaya lang, marami tayong pwedeng matutunan. In the days of Herod, ito mga kapatid ay ginawa sa panahon ni Herodes. At ito mga kapatid at kilala natin si Herod the Great. At ang kasaysayan ay nagsasabi na siya ay isang marahas na hari. At pinatutunayan, Sister Arlene, na si Herod the Great, nung ipinanganak si John the Baptist, he was not a descendant of Israel. He did not come from Jacob. He came from Esau. Magkahiwalay kasi kambal, di ba? Si Esau dito, si Jacob dito. Ang Israel nagmusimula kay Jacob. Kaya may 12 tribes of Israel, di ba? Di ba? May mga tribes yan. But Herod the Great he was an Edomite. He was known sa pagiging matapang, marahas. Kaya minsan alam mo sa ang katapangan, lahi-lahi din yan eh. Tamo pag ang magulang ay leon, ang anak ay tigre. Pag ang magulang ay bangaw, siyempre bangaw din ang anak. Saan ka makakita? Pero pag ang mga magulang ay mababait, tamo mababait din ang anak. Nakita ko yung anak ni Sister Ne. Kanina kumakanta ng parang Bahay Kubo yata yun. Mabait. Kasi kita mo sa tao mabait. Makapapansin mo yan. Kaya ako mga kapatid, sasabihin ko sa'yo, magtatapatan tayo rito, tayo lang naman, kakaunti naman tayo din eh. Alam mo, Antilita, may mga nagpapaahit ng kilay. Inaahit. Tapos magpapatuto ng kilay, gusto nila yung pagkakataas. Halos nasa anit na yung kanyang kilay. Sabi ko, kapatid, bakit mo pinapataas ang iyong, Pastor, gusto kong para magmukhang masungit. Kapatid, hindi mo kailangan baguhin ang pagkatao mo dahil ang mukha mo mabait. Bakit mo itataas ang kilay mo? Para magmukha kang masungit? Hindi bagay. Alam mo, inilagay ng Diyos yung kilay mo, bagay sa mukha mo. Kung ang gusto ng Diyos, mukha kang, kasi may binabagayan din ang pagiging masungit, Sister Arlene eh. Sister Arlene, ikaw, kahit itaas mo ang kilay mo, pero lagi ka nakangiti, di hindi bagay sa'yo. Amen ba mga kapatid? Kaya itong si Herod, nanggaling talaga sa isang marahas na pamilya. Buti na lang tayo, hindi tayo ganon. Di ba? Kaya mapapansin mo, ang lahi niya, Sister Arlene, yung kanyang, marami siyang pinatay. Kahit yung pamilya niya, pinatay niya. Herod the Great. Kaya minsan pag tinatanong mo, bakit niya naging the Great yung Herod na yun? O pinangalan lang niya sa sarili yun. Di ba? And then a certain priest named Zacarias. Ito na yung istorya ni John the Baptist. His wife was Elizabeth. Now, Zacarias and Elizabeth were righteous and obedient. Isang matuwid at masunuring alagad ng Diyos. Kaya lang, meron siyang pula. You see, Sister Arlene, hindi lahat ng matuwid at masunuring sa Diyos ay perfect. Lagi may pula, lagi may kahinaan, lagi may kulang. Kahinaan nila, baog si Elizabeth. They had no child. Baog si Elizabeth. And then mga kapatid,
doon sa tradisyon ng mga taga-Hudyo, ng mga Israelita, ng mga Hudyo, ang kanilang custom ay magkaroon ng palabunutan kung sino ang magbo-burn ng incense. Nagbubunutan sila o parang paripa o kaya bingo. O, ito na. Sino na? Okay. Oy! Number 25, Mr. Zacarias! Nagbubunutan sila. Ay nabunot yung pangalan ni Zacarias. At mga kapatid, itong bunutan na ito, ang sabi ay, minsan lang ito mangyari sa tarang buhay. Pero pag nabunot ang pangalan mo, swerte ka na. Binobola, kumbaga. Alam mo, parang mga weteng binobola. Yan. Sa isang taong matuwid na kagaya ni Zacarias, maaaring sa kanya isang napakalaking bagay, once in a lifetime opportunity na makapaglingkod sa tahanan ng Diyos. Kaya minsan mga kapatid, pag binigyan kayo ng toka, tama sabi ni Pastor Saldi, pag kayo pinapakanta, huwag kayo mananakot sa Diyos. Naalala ko siguro mga few years ago, di ba, Sister Arlene, sabi niya, hoy, hindi na tayo magsisimba. Tatakot si Pastor doon na yan. Yaan mo siya mag-isa lang sa simbahan. Ayaw nila magsimba, tinatakot nila. Mga kapatid, kahit kami na lang dalawa ni Sister Jewel, hindi nyo pwedeng takutin ng Diyos. Tama si Pastor Saldi eh. Dapat tayong matakot sa Diyos, mahiya tayo. Tatakutin mo ang Diyos, binigyan ka ng boses, tapos gagamitin mo sa Diyos, natatakutin mo ang Diyos na hindi ka kakanta. Eh, sinong nawalan? Si Pastor Don ba? Eh, kahit naman walang kumanta, pwede naman akong kumanta mag-isa. Marunong naman ako magpiano. Marunong naman siguro akong kumanta. Pero hindi natin pwedeng takutin ng Diyos. At hindi ganyan ang ugali ng mga Kristiyano. Na, porke magaling ang kumanta, tatakutin mo, i-deprive mo ang church sa talent na binigay sa'yo ng Panginoon. Kukuhanin mo yon para lang sa galit mo at tampo mo sa church. Hindi ganyan ang Kristiyano. Ang Kristiyano nagpapagamit sa Diyos, hindi nananakot. Amen ba mga kapatid? Hindi mo pwedeng takutin ng Diyos. Itong si Zacarias, tuwan-tuwan, nung mabunot ang pangalan niya, yay! Nabunot ang pangalan ko kasi apparently, nung panahon yung Sister Arlene, there were 2,000 priests. Pero kung pagbubulahin ka, minsan, pag binobola ka sa loob ng 2,000 mga saserdote, mabunot ang pangalan mo, swerte ka na. At mga kapatid, yung pagsusunod ng incense, to burn incense, according to the law of Moses, incense was offered to God on a golden altar, Sister Cecil. Every morning and every evening, according to Exodus 30, chapter 30, verse 7 to 8. Na yung mga nagsusunog ng insenso, ginagawa nila yan sa umaga, early morning, and every evening. Ito ay ritual na ginagawa nila. So, malaking bagay. Amen ba mga kapatid? And then according to Psalms 141 verse 2 and Revelation chapter 5 verse 8, may malaking ugnayan ang incense. Namang kapatid, let me just correct you. What are the gifts of the Magi's? The Magi's to Jesus. Isa sa mga handog ng mga pantas na mga tinatawag nating tatlong mago. Isa doon mga kapatid ay frankincense. Yung frankincense, Sister Arlene, there's a great connection between the incense, yung usok. Akala natin dati wala yun eh. Pero pag binasa mo ang Psalms 141 verse 2, there was a connection between the burning of incense and the prayer. May malaking ugnayan yung dalawa na yun eh. Yung pag nagsusunog sila ng insenso, malaking ugnayan yung dalawa na yun. Basahin mo Psalms 141 verse 2. Now, habang ginagampanan ni Zacarias ang kanyang tungkulin, the angel of the Lord appeared. Nagpakita ang anghel ng Diyos. Nakatayo lang siya sa kanang bahagi ng altar of the incense. At habang nananalangin si Zacarias na Arlene, siguro, pagmulat niya, nabigla siya. When he opened his eyes, he saw the angel. Pero nakakatuwa rito si Sister Cecil. Like any other, napapansin mo Sister Arlene, kapag ang anghel nagpapakita sa tao, ang first thing na sinasabi ng anghel, do not be afraid. Kaya pag nakakita ka ng anghel sa bahay mo,
Huwag kang matatakot. Amen ba mga kapatid? Nakot, nakakita ka ng angel, naku, hindi ako matatakot sa'yo. Sabi sa Bible, no, do not be afraid. Yan ang sabi ng angel sa kanya. Kasi, it was the first contact of Zacarias to see an angel. And the angel said, do not be afraid. And then the angel said, kasi, nabunot lang ang pangalan ni Zacarias eh. And then nagtataka si Zacarias, bakit hindi nyo sinabi? Na ganito pala, pagka pala magsusunog ako ng insenso, may magpapakitang anghel. Nobody told me about this. Nobody told Zacarias about that. Akala niya bahagi ng kanyang service. But the angel said to him, your prayer is heard. And your wife Elizabeth will bear a son. Kapatid, this is very important. Nung nananalangin si Zacarias kaya Sister Arlene, I don't think that Zacarias prayed for a son. Kasi nandun lang naman sa altar para magsunod ng insenso eh. Hindi para manalangin para sa anak. First, Sister Arlene, maaaring, kasi nung unang panahon ng mga Jewish, they don't pray for them for their own advantage. Hindi sila nananalangin para sa sarili nila. Kasi para sa kanila, selfish. That's the first reason. And the second reason, Sister Arlene, the Bible tells us in Luke chapter 1 verse 7 na talagang matatanda na, amen ba mga kapatid? Matatanda na si Zacarias at si Elizabeth. So maaaring, Sister Cecil, it's very reasonable to believe na siguro nag-give up na ng prayer si Zacarias at si Elizabeth kasi matagal na silang humihingi ng anak noong bata-bata pa sila. Pero hindi ngayong matatanda na sila. Amen ba mga kapatid? Now, kaya yung reaction ni Zacarias sa pangako ng anghel, maaaring sabihin ni Zacarias, hindi ako nag-pray para sa bata. I didn't pray for a son. Matatanda na kami. Siguro noon, mga 20, 30 years ago, siguro, nagpe-pray pa kami. But many biblical experts believe, Sister Ne, that the prayer of Zacarias was for the salvation of the Israelites. He was praying for the coming of the Messiah, not to have a son. But Zacarias was surprised that this time, God heard the prayers. And then, Zacarias had no idea that God would answer the two greatest desires of his heart at once. Hitting two birds in one stone. Maaaring nag-give up na siya ng mga panalangin. Kasi tagal-tagal niya nang hinihingi. Minsan tayo ganun di ba? Pag matagal na nating hinihingi, tas hindi binigay ng Diyos, or hindi nangyari, parang nag-give up na tayo. Naalala mo, Sister Cecil, yung kwento ko that was many years ago. Kung natatandaan mo yung isang pirana, nagkaroon ng pag-aaral ng mga pirana. Pirana is very, very dangerous fish. Ang mga pirana, pag nilagay mo dyan ang chicken sa isang dagat, tas puro pirana, in just few seconds, kakainin nila yung chicken. Yung karne, talagang lusaw yun, ubus yun. Ganon sila kumain. But the scientists made a study na itong pirana na to, inilagay uli nila sa aquarium, Sister Mirna. At doon sa aquarium, naglagay sila ng glass. Nakikita ng, so ito, nandito ang pirana sa tabang ito, naglagay sila ng glass dito, Sister Arlene, naglagay sila ng maliit na isda. Okay? So, may harang yung pirana at saka yung maliit na isda. Pag inaalis nung scientist ang glass, nilalapa agad nung pirana yung mga isda, kinakain kagad in just few seconds, kain kagad yon, nakakain niya lahat. Ibabalik uli nung scientist yung glass. So ngayon, Sister Arlene, yung pirana, naglalagay uli ng fish doon, binabangga niya na ngayon na binabangga yung glass. Sa pagbangga ng pirana, in just few moments later, nagdudugo na yung nguso ng pirana. Kasi tataka siya eh.
Kanina nakain ko lang yung mga isda tapos ngayon, hindi na ako makalampas. Bakit kaya? Kitang-kita ko naman yung fish. Kaya kong kainin yun. Pero hindi alam ng pirana, mayroon nakaharang na salamin. Nakikinig ba kayo mga kapatid? And then, nagdudugo na yung uso ng pirana. Habang nagdudugo na siya, banggasan ng bangga. Hanggang sa nagdudugo na, sabi ng pirana, siguro, I don't think I can eat that fish. Kasi, pag lumalako yan ko sa kanya, hindi ako nakakalusot eh. Siyempre, isda yun, hindi naman niya alam na may haranga. Alam mo ginawa si Sister Arlene ng scientist, iniangat na niya na yung salamin. Pinag-join na ngayon ng isda. Yung isda, ang maliliit, halos lumangoy na sa bibig ng pirana, yung pirana hindi na kumakagat. Bakit? Nadala na siya eh. Alam niya, hindi niya makakain yung isda. He thinks the fish, the piranha who was so aggressive to really destroy, to eat yung fish. But now, because of the pain, sa ka-attempt niya, he thinks that there's no point of doing it again. Kasi I was not successful. And maybe, in the same thing, just like Zacarias, sa tagal niyang nananalangin sa anak, total, masunurin naman siya. Siguro lagi niyang binabasa, Deuteronomy chapter 21, verse 1 to 14. Diba? Kasi yun ang turo ng pastor nila. Pero sa kanyang pananalangin, Sister Arlene, sa maraming taon at panahon, hindi dininig ng Diyos ang kanyang mga panalangin. Kaya, siguro sabi ni Sir Rest, there's no point. Matanda na tayo. So, let's enjoy. But this time, nagtaka siya. Ano ba naman yan? Alam mo yung parang pelikula, Sister Cecil, na yung mga pulis saka dumarating pagtapos na ang mga, di ba sa Fernando po nakikipagsantukan? Pag dumating mga pulis, wing, tapos patay na ang kalaban. Hindi na kailangan ng pulis. Alam mo yung mga tipong gano'n. Kaya pinanood ka ng mga pelikula, parang, bakit dumarating ang pulis palagi pagtapos na ang kalaban? Patay na si Paquito Diaz, si Romy Diaz, patay na. Pati si Max Alvarado, patay na. Doon darating ang pulis. Ano gagawin ng pulis dyan? Kukuhanin nilang nila mga patay, sasakay sa ambulansya, tapos na ang pelikula. Kaya ang buhay ni Zacarias, parang, there's no point na maniwala pa tayo sa Diyos kasi matanda na tayo. Yan ang nangyari sa kanya. But he had no idea that God would answer the two greatest desires of his heart at once. Nag-give up na siya eh. His hope, yung kanyang pag-asa, was crushed. Talagang gumuho na, Sister Arlene, over the years of disappointment. Alam mo, parang Sister Cecil, di ba, Sister Cecil? Sister Cecil, magkakilala kami niya, parang 2012 pa yata, 2013 eh, parang 6 years, 7 years ago. Ang dami nang nagmahal kay Sister Cecil eh. Siguro kung Sister Cecil ay Tom Jones, siguro kakantahin niya ng To all the girls I love before. Kasi babae siya, di. Siyempre, to all the man, di ba? Marami nang nagmahal kay Sister Cecil eh, pero iisa lamang. Ang kanyang kanta ngayon, Sister Arlene, iisa pa lamang ang minahal ko ng, di ba? Mga ganyan eh. Maraming dumaan eh. Kaya yung panalangin ni Brother Zacarias, gumuho na, marami na mga pag-asa ang nasira, nawala because of disappointment. Pero Sister, alam mo, nung binabasa ko ito, people may give up on their dreams. We can give up. But God had not give up on it. Hindi nakalimutan ng Diyos yan eh. Zacarias could have given up. Elizabeth could have given up. But God maintained. He answered. He heard the prayer. Kaya yung mga nakabaon mong mga panalangin, could it be that God is asking you now to revive, to renew yung iyong mga panalangin? Na hindi porket hindi tinutugon ng Diyos ang panalangin mo kaagad. Kasi tayo, gusto natin, pag hiningi natin, nandiyan na kaagad. Diba? Minsan kailangan din ng delay. Kasi Sister Arlene, imagine mo, lahat ng panalangin mo nandiyan na kaagad. Panginoon, gusto ko ng visa, boom! Bagsak na kaagad, wala nang delay. Baka mamaya, mali pa lang hiningi mo. Panginoon, gusto ko ng lalaki. Binigyan ka ng lalaki, kung ano na lang. Mali pala. Panginoon, mali. Balik. Hindi mo na pwedeng isauli.
Kaya minsan mayroong delay tactics, may delay, may purpose ang delay. Imagine mo lahat ng hiningi mo nandiyan na lahat. Napanood mo yung Sister Arlene yung palabas ni Jim Carrey ba yun? Yung hindi ko alam kung palabas yun eh. God Almighty ba yun? O parang something like that. Na lahat ng hinihingi niya, biglang bumabagsak na bumabagsak, dumami ng pera, bumagsak. Wala na siyang kasiyahan. But the delay, minsan yun ang nagpapatibay, nagpapasarap. Kaya makikita mo, Sister Arlene, yung pagtagal ng panahon ng mga alak, yung mga 5 years, 10 years, 20 years na alak na talagang nakaburo, pinakamahal, pinakamasarap. Amen ba mga kapatid? Kaya minsan yung mga panalangin yung hindi pa tinutugon ng Diyos, balikan nyo. Panginoon, natatandaan mo 10 years ago. Panginoon, meron matagal ko na itong hinihingi. Nasaan ba yung mga prayer request ko? Ito, nasagot na to ng Lord eh. Pero ito, hindi pa. Panginoon, itong number 10. Panginoon, matagal ko na itong pinapanalangin sa iyo. Magandang bahay. Panginoon, ito, makabili ako ng lupa. Panginoon, makapagtayo ako ng negosyo. Panginoon, mapag-aral ko yung aking mga anak. Panginoon, makapunta ako sa London. Yung mga taga-Italy, pumunta kayo ng London. Hindi yung alam nyo lang, Milan at Roma. Mga kapatid, na mamasyal din pag may time. Hindi lang kami taga-London na magpaplanong pumunta dyan. Amen ba? There's life. Amen ba? Mga taga-Italy, mga kapatid. Kailangan meron tayong bucket list. Meron kang listahan ng iyong mga prayer request. Kasi baka mamaya nakalimutan mo na, hindi mo na pinapanalangin. Di ba? Ang ating motto, ang ating mantra is push. Pray until something happens. Do not stop praying until something happens. Amen ba, Sister Cecil? Natatandaan mo yung logic, na yung parabola, yung isang talinhaga na sinabi ni Jesus, sabi ng Panginoon. May isang hukom na nakatira sa ganitong lugar. Itong hukom na ito kilalang matapang at marahas. Si Jesus ang nagkukwento, Sister Arlene. Jesus ang nagkukwento. The Word of God. Word of Jesus, the rima, the spoken word. Itong marahas na abogado na nahukom na ito ay napakatapang sa kanyang mga nasasakupan. Pero may isang babaeng bao. May babae na lumalapit sa kanya. Ang inisip ng hukom, pag hindi ka tinulungan tong babae nito, hindi to titigil sa pangungulit sa akin. Kaya alam mo may mga gift of healing, yung mga gift ng mga hiling ng hiling. Alam mo, maganda rin yan. Hiling kayo ng hiling sa Diyos. Hingi kayo ng hingi sa Diyos. Anong sabi ng Panginoon? Dahil sa pag-iisip ng hukom, na itong babaeng ito, walang gagawin kundi kulitin ng hukom, kumatok ng kumatok sa pinto, kumatok ng kumatok at mangulit na makulit. Anong sabi ni Jesus? Walang gagawin ng hukom, kundi magsabi ng ganire, sabi ni Jesus. Tutulungan ko na itong babaeng ito. Dahil pag hindi ko siya tinulungan, hindi siya titigil. Diyos ang nagsasalita. Binibigyan ka ng sign ng Diyos. Kaya Sister Arlene, kulitin mo ang Diyos. Ano ang sabi ng Panginoon? Sino man sa inyo ang humingi, whenever you ask, pray as if you have received it. Pag nanalangin ka sa Diyos, Sister, don't pray na, Panginoon, sana po magkaroon ako ng ganito. No. Ang panalangin dapat, may tenses. Dapat may tenses yan di ba? Sample, Sister Cecil, teacher yan sa atin. Pag ang panalangin mo, Sister Alisa mo, Panginoon, sana po magkaroon ako nito. Sana. So yung sana, Sister Arlene, it's a future tense. Pero sabi ng Panginoon, ang prayer dapat ganito, Sister. Tuturuan kita. Ganito ang panalangin, Sister Arlene, ha? Ang panalangin sa Panginoon ganito, Panginoon, salamat po. Salamat po, Panginoon, Lord. May sakit ako ngayon, but Lord, I believe. Lord, thank you for the healing. Panginoon, salamat po sa kagalingan. Yun ang Christian. Bakit? We walk by faith, not by sight. Ano sabi ng Panginoon? When you pray, pray as if you have received it, even though you have not received it yet, but pray as if. Pag nananalangin ka, Sister Cecil, parang natanggap mo na. At ano sabi ng Panginoon? When you do that, I will do it. So, dapat mauna kang maniwala sa Kanya para yung pinaniniwalaan mo, mangyari yun. Malaki ang nagagawa, Sister Arlene, ng pananampalataya Because when you pray to God, it connects you to the super divine. It connects your prayer,
Your prayer in the natural world will be connected to the spiritual world. And when these two are connected, kaya mapapansin mo may mga may sakit na wala namang nararamdaman, walang makita ang doktor. Anong findings ng doktor? Wala naman daw nakikita eh. Ay bakit ka sakit-sakit ng aking gulugod? Bakit ka ganito ako hindi makakain? Because may mga bagay, Sister Ne, na hindi mo may paliwanag. Because there is an unseen things. Yung unseen na yun ang nagaganap sa buhay natin. Ganon din ang pananampalataya. The only way you can move the hands of God is when you believe that when whatever you pray for is going to happen. Kaya sabi ng Book of Romans, call things that are not as if they were. Call things that are not as if they were. Tawagin mo daw yung mga bagay na parang nangyari na kahit hindi pa. Yun ang secret of prayer. Panginoon, salamat po sa maraming kita ngayon. Panginoon, salamat po sa mataas na sweldo. Kahit pa mababa ang sweldo mo, Panginoon, salamat po. Panginoon, wala kang ulam sa lamesa. Panginoon, salamat po sa maraming pagkain. Panginoon, salamat po. Ang anak ko nakagraduate na. Panginoon, salamat po sa kagandahan ng buhay. Panginoon, salamat po sa mabait na amo. Kahit yung amo mo ay Matilda o kaya ay napakatapang. Pero Panginoon, salamat po sa magagandang bagay sa aking buhay. When you believe, there's power in faith. Amen ba mga kapatid? Now, ito ang sabi mga kapatid kay Zacarias. The boy, hindi nag-iba pang Panginoon sa kanya eh. Kapatid, ang dami pa nito mga kapatid. 10 minutes na lang tayo. Sister Arlene, you shall call his name John. Binigyan ang Panginoon mismo nagpangalan eh. This was a command from the Lord to name the boy John. Kasi noong unang panahon, ang John, hindi normal na pangalan. Ang nagpapangalan talaga, tatay, ang normal na pangalan nila. Ano pangalan mo? Ito, ang pangalan ko ay ganito, si Angge di Maunahan. O si Braulio. Diba? Mga tipong ganyan. Ang nagbibigay ng pangalan, tatay. Kaya yung John, wala sa ganung line. Kasi ang mga pangalan ng unang panahon, mga Huwa, mga Simon, yan. Hindi John o hindi Juan. Pero Diyos ang nagpangalan sa kanya. And the Bible tells us, he will be great in the sight of the Lord, and shall drink neither wine nor strong drink. So makikita mo sa Book of Numbers chapter 6, si John the Baptist ay parang kagaya ni Samson. Samson was consecrated. Hindi pwedeng gumawa ng mga certain things. Samson was not allowed to touch a dead animal, a dead carcass of animals. Hindi siya pwedeng humawak ng mga patay na hayop. Pero pag nabasa natin, marami siyang nilapastangan si Samson. But John was also in the same league. Na siya ay hindi gagawa, hindi siya ay dapat ipangako na siya ay dapat dedicated sa paglilingkod sa Diyos. And the Bible tells us this, Sister Ne, that he will be great in the sight of the Lord. Alam na ng Diyos kung sino tayo. Kaya tama ang sabi ng Book of Jeremiah, sa Book of Jeremiah, Sister Cecil, even before you were born, I have formed you. Alam na ng Panginoon kung sino tayo. Alam na ng Panginoon, Sister Arlene, na magkikita tayo sa Uxbridge Road. At about 3:05 p.m., everything was carefully planned. Prior to you coming out to the world, alam ng Diyos kung kung saan ka, kung sino mapapangasawa mo, kung ano magiging buhay mo. Alam na ng Diyos. Amen ba? Like John, he would be great in the sight of the Lord. Hindi pa naman naianak si John, buntis pa lang si Elizabeth eh. By the grace of God. Na mga kapatid, makikita mo rito na, ang sabi pa rito, John will turn many of the children of Israel to the Lord their God. Because one of the greatest ministries of Brother John the Baptist ay ang sumigaw ng sumigaw. Alam mo sinisigaw niya, Sister Arlene? Madali lang ang trabaho ni Brother John. Kaya pag nakarating tayo ng langit, Sister Arlene, iwawan natin si Brother John the Baptist. Brother John, ikaw totoo ba talaga yun? Kumakain ka ng mga locust, ang kinakain mo, yung mga lumilipad-lipad na... Kasi kumakain siya ng mga locust, makikita mo, di ba?
Ang kinakain niya yung mga tipaklong, mga kinakain niya mga weird na mga pagkain, mga salago ba, kinakain niya yun. Di ba? Pero nakakatuwa rin si Sister Arlene, ang ministry ni Brother John ay sumigaw ng sumigaw. Magsisi kayo! Magsisi kayo ng mga kasalanan! Malapit na dumating ang Messiah! He paved the way to the coming of the Jesus Christ, of the Messiah. Siya ang naglinis ng daraanan ni Jesus. Nilinis niya yun. Yun ang sumisigaw siya. Kaya sabi sa kanya sa Luke chapter 1, He will turn many of the children of Israel to the Lord their God. Siyang sisigaw na magsisi kayo. Kaya pag may nakakausap kayo, kaya mapapansin pag nagtuturo si Pastor Dong, di ba sinasabi ko, magbago na kayo. Maganda yun eh. Hindi lang yung kakantahin na natin na, kinakanta lang natin Sister Cecilia, pagka magbabagong taon na magpapasko. It's time to change. Doon lang natin kinakanta yun eh. Pero alam mo ang pinakamaganda, Sister Arlene, sabi mo sa mga anak mo, mga anak, magbago na kayo. Bumalik kayo sa Diyos, magsimba kayo. So, gumaya kayo sa akin, makinig kayo ng ganito. Ganyan. Because sa pagsasalita mo, Sister Arlene, when you plant the words, the seeds of faith to others, hindi mo alam eh. Sa pagtatapon mo ng mga buto na yan, hindi mo alam, baka may tumubo dyan. Ganun ang ginawa ni Brother John. Sigaw lang sa nang sigaw, magsisi kayo. Manumbalik kayo sa Diyos, manumbalik kayo sa Diyos. Magsisi kayo sa inyong mga kasalanan. Malapit ang dumating ang kaharian ng Panginoon. Ganun, sigaw lang sa nang sigaw ng ganun. Pwede niyang i-record yun eh. Pwede niyang i-record na lang yun, tapos wala na siyang sasabihin. Pero walang tigil si Brother John sa pagsigaw. Kaya sinabi dito na, He will turn many of the children of Israel to the Lord their God. Sa pagsigaw ni John, marami siyang napanumbalik sa Panginoon. And then, 1 King chapter 18 verse 20 to 40, si Brother John was like Elijah. Nabasa natin si Elijah sa 1 Kings, di ba? Chapter 18. Para sang si Elijah na talagang very radical ang pagsigaw sa mga pagsisisi. Now, mga kapatid, and then, sabi ni Zacarias, balik tayo kay Brother Zacarias. Kaya maganda makausap dito si Brother Zacarias, makulit din ito eh. Sabi ni Zacarias, how shall I know this? For I am old, and my wife is well advanced in years. Alam mo yung sagot ni Zacarias, para siyang hindi anak ng Diyos. Sa bagay, ikaw ba naman yung makakita? Tapos matanda ka na, siguro mga 95 years old ka na. Cecil Kuwanag and Jimmy Smith. Magkakaanak kayo. Talaga? Ha? Di nga. Baka naman hindi. Kasi matanda ka na. Di ba? Magtataka ka. Ako, matanda na ako. 65, 70, mga anak pa ako. Di nga, Lord. Joke lang yan. Baka joke lang yan, Lord. Wag mo akong paasahin. Itong si Zacarias, parang ganun. Kasi kita niya, knowing the condition of his wife. Nakatingin siya sa natural. Kaya sabi ni Zacarias, sige nga, bigyan mo nga ako ng sign. Di ba? So, meron siyang pagdududa. Hindi sa ayaw niyang paniwalaan. Ito si Zacarias. Kaya lang, yung mga tanong niya parang may duda siya eh. Tsaka parang hindi siya makapaniwala. Matanda na siya. You see, mga kapatid, marami mga Kristiyano, mga kapatid, ang sasabihin na natin, Sister Nen, na lumalampas ang mga himala. Nawawala ang himala dahil hindi sila naniniwala. Tingnan mo ang Israel, Sister Arlene. When the Nazarites or the Nazarene, yung mga taong taga Nazareth, ay hindi naniwala kay Jesus. Who is that man? He is just a son of Joseph, isn't it? The carpenter? Yung kapitbahay nating si Maria, yung taga dyan sa tabi lang na dyan, sa kabilang kapitbahay natin, yan ang Diyos natin. Hello? Because of unbelief. It did not change the power of Jesus to heal, because when He went to Capernaum, He went to Galilee, ang daming gumaling. But because of unbelief, maraming himala ang hindi natanggap ng Nazareth, ng mga taga-Nazareth, because they did not believe. You see, mga kapatid, miracles are only for those who believe. Hindi kailangan ipagmalaki ng Diyos. Basta kung naniniwala ka sa akin, sige.
Kaya makikita mo, may mga bulag, di ba? Kita na ng Diyos na bulag, anong gusto mong gawin ko sa'yo? Naniniwala ka bang gagaling ka? Di ba may mga talisayas na gano'n? Eh kasi, oo, Diyos ako. Pero, kahit Diyos ako, kung hindi ka maniniwala, eh wala. Di ba? Nasa paniniwala yan. Tingnan mo ang logic star. Maraming mga patunay dyan eh. Tingnan mo yung babaeng inaagasan ng 12 taon. In fact, si Jesus, nabigla eh. Ha? May kapangyarihang lumabas sa akin. Nabigla si Jesus ha? Because he was not expecting that a power will come out of him. Pwede nating i-assume na hindi alam ni Jesus. Bagay, Diyos yan eh. Alam ni Jesus yun. But the Bible tells us that Jesus was asking, sino humawak sa akin? Sabi ng mga disciple, ano ko ba naman, Lord? Ang dami-daming, libo-libo ang kasaang sumusunod sa atin, tapos tatanong mo sa amin yun kung sino humawak sa'yo. Hindi eh. May isang humawak sa akin eh. May humawak sa akin. At ang paghawak ng tao na to, hindi yung nasanggi lang ako. Iba, Sister Arlene, yung nasanggi mo lang ang Panginoon, yung parang nakadaupang palad mo lang, parang nasanggi mo lang ang Panginoon. Iba yon. Iba yung hawak ng babae na yun eh. That woman with faith. Hinawakan niya yun eh. Because of her belief. Hindi sa walang kapangyarihan ng Diyos, but even God could not do anything because of belief. Kahit Jesus, hindi nabigla siya doon eh. Nabigla siya. Lumabas yung kapangyarihan, di ko alam. My God, that must be powerful. Paglingon ni Jesus, may isang babaeng umiiyak. Anong sabi ni Jesus? Aha! Ikaw pala yon, sabi ni Jesus. Pinagaling ka na ng ayon sa iyong pananampalataya. Maraming nagagawa yun, mga kapatid. Kaya maraming mga tao, mga kapatid, we rob ourselves of many miracle by unbelief. Hindi ka naniniwala eh. Kaya pag kami tinatanong sa inyo, kumusta na kayo? Mayamang-mayaman. Tala, mayamang-mayaman. Salita na tayong mayamang-mayaman. Kasi nagtatanong naman to si pastor doon eh. Sige, magsalita ka ng mayaman kahit hindi tayo mayaman. Kainis. Di ba? Eh, pag ganyan ang naging attitude mo, Sister Cecil, hindi ka talaga yayaman. Ang maganda talaga, pag tinanong, kumusta na kayo? Mayaman! Talagang feel na feel. Kailangan may feeling. May feeling. You may. Ganyan, mga kapatid. Pag tinanong ka, sige, magtatanong ulit tayo, Sister Arlene. Kumusta na kayo, mga kapatid? Nako. Mayaman. Sa pangalawang pagkakataon, mga kapatid, ito, pangalawang pagkakataon. Kumusta na kayo, mga kapatid? Mayaman. Sa panghuling pagkakataon, mga kapatid, kumusta na kayo? Mayaman. Ay, may palakpakan natin ang Lord. Pag nagsasalita kayo, mga kapatid, lagyan nyo ng lasa. Alam mo, pinakamahirap sa kausap ko yung... Tulog ang mga alaga. Sino ba kayo nag-aalaga na iyon? Mga kapatid, di ba pag nagsasalita kayo, mga kapatid, kailangan may feeling. Alam mo yung ang pinakamahirap, mga kapatid, yung walang feeling, yung walang kalutoy-letoy kausap. Yung pagkausap mo parang walang kalasa-lasa. Maganda, Panginoon, kumusta na kayo? Mayamang-mayaman, Panginoon, sa umaga. O ikaw Cecil Kuwanag, ikaw ay isang babaeng mapalad. Pinagpala ka ng Diyos. Alam mo pinayamang ka, pinasagana ka, gaganda ang buhay mo, lahat ng hawakan mo magiging ginto. Ganyan. Lagi kang meron ka lagi may feeling or sense of expectation from God. Itong si Zacarias, walang tiwala eh. Nakita niya ang circumstances. Hindi niya alam. At minsan ganun tayo, logical. Logical ang tao, minsan practical. Pero alam mo yung pagiging logical natin, Sister Arlene, it cannot stop God. Even though we think logical, but God is not logical. Sometimes God will work in wonders. Minsan nagagawa ang Diyos, ipapahiya ka ng Diyos. Minsan yung iniisip mong hindi mangyayari yun. Amen ba, mga kapatid? Ito pang sabi si Sister Cecil. Mga kapatid, sorry ilalampas ako ng konti. Ang sabi ni Gabriel, nung anghel, nandiyan ba si Sister May? Sister May, nandiyan ka ba? Sorry, mga kapatid. Yes. Baby, pakikuha naman akong tubig, mga kapatid. Baby, nauubos. Kasi kanina pa ako may feeling dito eh. Kaya lang, yung aking audience parang inaantok. Ang iba nakaano pa eh. Kaya, dala mo akong baby ng isang kape at saka isang tubig, please. Ito pa ang sabi Sister Cecil, I am Gabriel. Nagpakilala na si Gabriel Kasi hindi naniniwala si Zacarias. Sabi niya, sige nga, hindi nga. Baka naman hindi totoo yan.
Nagpakilala si Gabriel, sabi niya, "Hello, kilala mo ba ako? Ako si Gabriel. I am Gabriel who stands in the presence of God." Ako si Gabriel. Nakatayo ako, kita ko ang Diyos. Pag binasa mo ang Book of Daniel, Sister Arlene, ang ganda ng Book of Daniel. Alam mo bakit, Sister Milen? Noong nanalangin si Daniel, pagkahingi ni Daniel, ipinadala agad ng Panginoon kay Gabriel ang sagot. Kaya lang pagbaba ni Gabriel sa langit, Sister Arlene, sa langit, hinarang siya ng mga anghel ng Persia. Yung mga demonyo, hinarang siya sa kalangitan, sa alapaap. Hindi siya pababain. Dala na ni Gabriel ang sagot, yung answered prayer, dala-dala niya na eh. Pero na-delay siya because he needs to fight. He needs to fight. And we don't know if this Gabriel gave the answer and it took him time to calm down. Tapos pagdating niya rito, sasabihin mo na hindi ka pa naniniwala. Ay, buti nga, hindi nagalit to si Gabriel na to eh. Ang bago ako nakarating dito, tapos pagdating ko rito, hindi ka maniniwala. Sabi ni Gabriel, I'm reminding you, Zachariah, I am Gabriel who stands in the presence of God. Ini-remind na ni Gabriel kung sino siya. Hindi naman ako tao lang. Anghel ako nakatayo sa presensya ng Diyos. Ipinadala ng Diyos ang kasagutan. Ang sinabi ko sa iyo, yan ang salita ng Diyos. God heard your prayer. Pero ang sagot ni Zachariah, I am old. I am an old man. But Gabriel said, I am Gabriel. I am sent. I was sent by God. In fact, Sister Arlene, when a messenger is sent by God, thank you, baby. Ay, sandali mga kapatid. Okay. Mga kapatid, salamat po sa inyong paghihintay ng mga kapatid. I am an old man. Pero sabi ni Gabriel, I am Gabriel. So, tao ka, pero ako si Gabriel eh. Pinadala ko ng Diyos. At anumang sinasabi ko, yan ang salita ng Diyos. So, mas matimbang, Sister Arlene, ang si Gabriel. Nauna pa ito mga kapatid. Siguro sa galit ni Gabriel, siguro sa galit ng Diyos. God heard your prayer, sabi ng anghel. But behold, Zacharias, because of your unbelief, you see, you will be mute and not able to speak. Nagbayad ng malaking presyo si Zacharias because of unbelief. Alam niyo mga kapatid, napakaraming ginagawa ng Panginoon. Yung unbelief, napakalaking bagay nun eh. Yung unbelief niya, Sister Arlene, did not make God. Hindi binawi ng Diyos yung promise eh. Ayaw mo ha? Alam mo yung pag yung mga binibigyan ka, Sister, na ayaw mo, sige akin na. Kuhanin ko na yan. Pero hindi. God did not take the promise back. But, it kept Zacharias to enjoy the promise. Na sana yung bago ipanganak si John, ay masaya siya. Pero naging pipi siya. La. Because hindi siya naniwala. You see, Sister Arlene, when we do not believe the promise of God, God doesn't really destroy. God doesn't abandon the promise. But it is us who destroy our ability to enjoy the promise. Kasi hindi tayo naniniwala. Tayo mismo, si Zacharias mismo, ang nagpanis, ang nagparusa sa sarili niya. Hindi siya makapagsalita. Mga kapatid, magpapatuloy ako mga kapatid ha. And, yung kanyang asawang si Elizabeth ay nagbuntis. Mga kapatid, ito, huwag kayong magagalit. Mga kapatid, tayo ay matatanda na dito ha. Huwag kayong magagalit sa akin. At ito ay napapag-usapan lamang natin. Tayo ay magtapatan na dito. Tingnan natin mga kapatid. Tingnan natin ang sinasabi ng Bible. How old was Zacharias? Tingnan natin mga kapatid. Zacharias, Elizabeth. Noong nanganak sila mga kapatid, ilang taon na si Zacharias?
Zacharias was about, approximately daw sa Bible, 60 to 70 years old. Elizabeth was the same. But the problem, mga kapatid, even if the promise was there, Sister Arlene, but the first obstacle sa buhay ni Zacharias, Sister Arlene, impotence. Hindi niya na kaya. 60 years old, 70 years old. He's dead. You know? Let's be honest about this. But Zachariah, nagkaroon pa rin siya ng lovemaking sa asawa niya. It was a different ball game to Mary, because Mary, it was the Holy Spirit who hovered over Mary's life. But Zachariah and Elizabeth had an intimacy as husband and wife. Hindi siya humingi sa Diyos na magkaroon din ng Panginoon, si Mary meron siyang immaculate conception. Pwede bang copy paste kay Elizabeth? Hindi. Zachariah had a faith. Panginoon, pinangakuan mo ako ng baby ha. Ayaw ko ng Holy Spirit. Gusto ko ako talaga. Di ba? Faith yun. Kaya nagtago si Elizabeth ng 5 buwan, Sister Arlene. Elizabeth hid herself 5 months during her pregnancy. Nawala siya sa eksena. At nang lumabas siya, Sister Arlene, 5 months pregnant na siya. Kasi minsan alam mo, Sister Arlene, sample matanda ka na, 70 ka na, tapos biglang lumaki ang tiyan mo. Akala ng mga tao, bilbil lang yun. Diba? Ay, laki ng bilbil ni Sister Elizabeth. Ano ba yan? Saan ka ba galing na pistahan? Dami mong kinain. Di ba? Kaya siguro ang ginawa niya, nagtago siya. Para walang kontrabida sa buhay. Nagtago siya. At nang siya'y lumabas, malaki na ang kanyang tiyan. Siguro, nagtago rin sa Sister Arlene to meditate, to read, to believe, to meditate on the destiny of the child. Para pag muni-munian niya yung kanyang maging anak. Ano kaya ang gagawin ko? Di ba? Naku mga kapatid, napakahaba pa nito pero anong oras na ba? Naku, 20:06. Mga kapatid, okay lang ba? Konting-konti na lang. Na mga kapatid, ito yung buhay naman ni Mary. To a virgin betrothed, Mary was betrothed to Joseph. At nung unang panahon, Sister Arlene, may 3 stages ang betrothal. Total mga kapatid, dyan sa Italy, 11 o'clock pa naman kayo, di ba ga? Kasi nung unang panahon, 12 o'clock tayo, medyo bumaba ng konti lang, Pastor Saldi. Ano po? Para alam mo mga kapatid, ang maganda dito sa ating ginagawa, iniikay talaga natin eh. Hindi tayo nagmamadali. Kasi ang iba, kararating lang ng church, nakagano'n agad sa orasan. To a virgin betrothed. Mary was betrothed to Joseph. Nakahanda siya magpakasal, Sister Arlene. At sa Jewish tradition, Sister Arlene, there were 3 stages. Number 1, engagement. Sa Batangas, Sister Arlene, meron kaming bulungan. Sa kanila, may engagement, may betrothal. Yung engagement, formal agreement made by the father. So, bulungan yon. O yung, ang tawag doon, umaakyat ng, ano ba tawag doon sa Ate Milen? Yung sa atin na gano'n? Yung parang umaakyat tayo, pumupunta tayo sa partido ng kabila. Sister Antilita, ano nga po yun? Ayan, namamanhikan. Ayan. Namamanhikan yung engagement. Sa kanila, sa ating dalawa eh. Pamanhikan, tapos actual na wedding. Sa kanila 3. Una, engagement, formal agreement made by the fathers. Pangalawa, betrothal. Yung meron silang ceremony where mutual promises were made. Yung mangangako na sila sa isa't isang, magmamahalan sila sa hirap at ginhawa. At yung promise na Sister Arlene na yon, parang totoo na yon. And then the actual wedding ceremony. Approximately 1 year later, when the bridegroom came for his bride, at an expected time. Yung after ng betrothal, yung promise, yung pangako nila sa isa't isa, 1 year pa uli ang itatagal nila bago sila magpakasal. Kaya mga kapatid, si Mary talaga is really a virgin. Kasi wala pa siyang sexual relation with any other man. The conception of John the Baptist, which is John the Baptist, Sister Cecil, is the front runner of Jesus, was also a miracle because obviously matatanda na si Zacharias at saka si Elizabeth, but the conception, the birth of the Messiah
is more miraculous, mas extravagant, pinasarap. Amen ba mga kapatid? Pinaganda. The name Mary is the Greek word which means Miriam, the sister, parang yung sister ni Moises. At ang ibig sabihin pala ng Maria, Sister Arlene, it means exalted one. Itinaas. Kaya yung dasal natin ng unang panahon na Aba Ginoong Maria, ikaw ay babaeng pinagpala sa babaeng lahat. Yan, ganon. Pinagpala. Amen ba? Kaya tayo mga kapatid, pinagpala din tayo, Sister Arlene. Amen ba? Pinagpala tayo. And then, Gabriel greets Mary. Ito mga kapatid, iba-ibang istorya eh. Gabriel greets Mary. Ito naman, after ng kay Zachariah, kay Elizabeth, ngayon naman, nagpunta si Gabriel kay Maria, sabay. Magkaibang oras. Sabi ng anghel, "Rejoice, highly favored one. The Lord is with you. Blessed are you among women." Pero nung makita ni Maria ang anghel, she was troubled at his saying, and considered what manner of greeting this was. Ang tawag doon, nilimi-limi, kumbaga pinag-isipan, naglimi-limi, nag-consider si Maria. Ano ba ang sinasabi ng taong to? Kaya kayo mga kapatid, pag may nagsasabi sa inyo na, alam mo ne, parang bumabata ka. Parang gumaganda ka. Lilimi-limiin mo. Kasi baka mamaya yung sinasabi sa yung Milen, alam mo, sumay-sexy ka ngayon, blooming ka. Mag-isip-isip. Baka ang sinasabi sa Arlene, pambobola. Kasi si Maria, ganun ginawa niya eh. Nag-ano siya, she considered what manner of greeting this was. Kasi biruin mo pagdating ng hell, hello, highly favored. Hindi na niya kailangan hell. Alam mo biglang, oops, Arlene, isa kang pinagpala. Parang bola. Di ba? Ganon. Pero sinabi kay Maria, you were highly favored. The Lord was with you, and you are blessed. Kaya mga kapatid, ang kinin natin yan, Sister Arlene. Tayo rin, highly favored ng Diyos. Yes! Panginoon, highly favored ako. Kaya nga lagi kong sinasabi at sa aking mga panalangin, sa ating mga membro dito sa London, mga kapatid, Jesus loves you, but I am His favorite. Ako ang paborito ng Diyos. Binibiro ko lang sila. Kasi highly favored ka. Kasi maraming paborito ang Panginoon, Sister Arlene. Pero pag sinabi ng highly favored, mas mataas na paborito. Paborito kita. Pero ang pinaka-paborito ko, yan yon. Tatanggapin mo yan, Sister Milena, ikaw ay paborito ng Diyos. You are highly favored by God. That the Lord is with you. That you are blessed by God. Mga kapatid, tatanggapin niyo yung mga turo na yan. Huwag niyo papakawalan yan. Pero, Mary was troubled at his saying. Mababa. May kababaan ang sagot ni Maria. Mary was surprised to hear such an extravagant words. Medyo bola. But you have found favor with God. You will conceive in your womb and bring forth a son. Sister Ne, yung son was written in a big letter S. The focus was not on Mary, but on the son, to be named Jesus. The son was unmistakably identified as the Messiah predicted by the Old Testament. Nagkadugtong-dugtong na. Kaya ito yung binabasa ni Pastor Saldi kanina. That the Messiah will be born. He will be called a Prince. Prince of Peace. Counselor. The King of Kings. The Lily of the Valleys. The brightest morning star. The Rose of Sharon. Maraming pangalan ng Diyos. The Bible said, He will be great. Yang ay ipapanganak mo ay isang magiging tanyag at sikat. Walang nakagaya mga kapatid sa kasikatan, sa kaluwalhatian ng Diyos. Maraming tao ang great, mga Hero the Great, Alexander the Great, kung ano-ano mga great. But Jesus is the greatest of them all. Ganun ang Panginoon. Na mga kapatid, ito, sabi ni Maria, how can this be? Paano mangyayari yun? Since I do not know a man. Wala naman akong kilalang lalaki, bata pa ako. Makikita mo, Sister Melen, ang diferensya ng sagot ni Zechariah at ang sagot ni Maria. The response of Mary was different. Iba ang sagot. May pagpapakababa.
The Holy One, sabi ni Gabriel, that Holy One, the God who is to be born, He would be the Holy One, and He will be called the Son of God. Kaya yung mga Muslim na mga kapatid natin na nagsasabing hindi raw Diyos si Jesus, sinabi na nga ni Gabriel, He will be the Son of God. Bakit ba hindi nyo mapaniwalaan na Diyos? Yung mga mga ibang relihiyon dyan, na si Jesus daw ay tao, mismo sa anghel na nga ng Diyos ang nagsasabi, He would be the Holy One. He will be called the Son of God. The child. Hindi, Sister Milan, hindi sinabi na He will become a son of God. The Bible tells us He will be called, He is the Son of God. Now, ito pa sabi mga kapatid. Now indeed, sabi pa ni Gabriel, Elizabeth, your relative, has also conceived a son in her old age. Alam mo yung mga nagtitinda ng isda sa atin na Timilan, di ba? Pag may nagtitinda ng isda sa amin sa Lemery, sasabihin magtitinda, oy, alam mo, yung kapitbahay si Ate Ana, bumili ng isda, 2 kilo. Kaya kami hindi bumibili, mapapabili kami dahil, bumili pa lang kapitbahay ko, sige, bibili kami. Alam mo yung gano'n, gumagamit sila ng ibang tao na, yung ibang tao bumili na, kami nila ang hindi bumibili. Kaya kami hindi pa nakakabili, mapapabili ka. Kasi, bumili ng kapitbahay, bumili na rin tayo, parang kasi lang makakabili. Ganun ang ginawa na to si Gabriel. Sabi niya, Ops, Maria, tandaan mo. Alam mo yung pinsan mong si Elizabeth, matanda na doon, sa kabilang, kabilang kanto, nagbuntis din yun. Pinagbuntis din ng Panginoon yun. Hindi parang si Maria, ay talaga? Hindi ako nag-iisa? Yes! Kaya kita mo si Maria, di ba, lumipat siya nagpunta si Maria kay Elizabeth because alam niya, they are joined. Nung makita si baby Jesus at saka si baby John, si John, lumundag siya sa tawa. Yes! I can see the Messiah. Kaya magkamag-anak talaga, magkakilala si John the Baptist at saka si Jesus. Ang sabi dito mga kapatid, sabi ni Gabriel, with God, nothing shall be impossible. Yan mga kapatid. Nothing is impossible. Walang imposible sa Diyos. Tandaan mo yan mga kapatid. Sabihin natin sabay-sabay. Buksan yung mga microphone, yung mga natutulog dyan. Mga kapatid, sige, wag na kayo magbukas. Pag hindi kayo nagbukas, tulog kayo. Ito mga kapatid. Sabihin natin mga kapatid, with God, nothing is impossible. With God, nothing is impossible. Palakpakan natin ang Lord. Walang imposible sa Diyos. Amen ba mga kapatid? Impossible sa Diyos. Ang lahat ng hinihingi mo, lahat ng pinaniniwalaan mo, walang imposible sa Diyos. Panginoon, wala ako nakikitang paraan. Pero tama ang sabi ng awit natin mga kapatid. God will make a way where there seems to be no way. He works in ways we cannot see. He will make a way for me. Di ba? He will make a way for me. You don't see it. But God can. Because sabi ni Gabriel, with God, nothing is impossible. Walang sinabi ang Panginoon, Sister Cecil, na hindi mangyayari. Sabi ng Panginoon, my word will not return to me void. Pag sinabi ng Diyos yan, mangyayari yan. Let there be light. 185,000 miles per second. The sun, the light came out from the mouthpiece of God. 185,000 miles per second. Ganong katindi ang power ng Lord. Gabriel ang salita Gabriel ako Ipinadala ko ng Diyos dito para sabihin ko sa iyo, magkakaanak ka. Para sabihin ko sa iyo, Arlene, magkakaroon ka ng magandang buhay. Para sabihin ko sa iyo, Sister Ne, magiging maganda, buo ang pamilya mo. Para sabihin ko sa iyo, Cynthia, magkakabisa ka. Ganon ang kapatid ang sinasabi ng Panginoon. And when you believe to the Word of God, walang imposible sa Diyos. Yun ang sinasabi ko mga kapatid. Lagi mong paniniwalaan, walang imposible sa Diyos. Ano ang sagot ni Mary? Then Mary said, Behold, the maidservant of the Lord, let it be to me. Iba sa sagot ni Zacarias. Si Zacarias, 70 years old, di nga. Pero Mary is different. You see? Nakikita mo yung sagot Sasagot yan Be it unto me. Yes, wala akong kilalang lalaki.
Hindi ko alam kung paano mangyayari. Hindi ko alam yung sinasabi mong banal-banal na espiritu na yan kasi hindi pa naman nangyari sa kanya eh. Di ba? Madali kasi magpasalamat si Job sa chapter 44 eh. Pero pag binasa mo sister niyan, Job chapter 1 up to 43, hindi alam ni Job sa Job 44, sa Job chapter 44, that his life will be blessed twice as much. Mary did not know na after, hindi niya alam itong mga sinasabi kasi 16 years old pa lang si Mary noon eh. Yan ang mga edad daw ni Mary noong unang panahon. Hindi niya alam. But Mary responded differently. Be it unto me. No, hindi ko alam kung paano mangyayari yan, Lord. Pero ang sabi ni Mary, mangyari ang lahat ng ayon sa iyong mga sinabi. May pananampalataya. Nandoon yung pananampalataya. Hindi niya kinalaban ang Diyos. Let it be to me according to your word. May affirmation ng kanyang pagsasalita. May paniniwala sa Diyos. Nagtiwala siya sa Diyos. Kaya bumangong maaga si Maria. Mary arose in those days and went into the hill country na nagmamadali to see Elizabeth. And according to the scripture, Sister Arlene, there were about 80 to 100 miles between where Mary was and where Elizabeth was. 100 miles. Malayo. Lakad. Wala namang Uber nun, mga kapatid. Di ba? At nung makita ni Baby John, lumundak si Baby John. Because he was filled with joy. Tuwan-tuwa si John. Kaya kayo mga kapatid, pag-araw ng linggo, dapat tuwan-tuwa kayo. Hindi yung pag-araw ng linggo, kating-katian pa nyo, magpa-part-time na naman kayo. Naku, tagal magturo ni Pastor Saldi Talaga naman kainaman eh. Meron pa akong trabahong, may part-time pa ako ng alas 3 eh. Naku, tama na nga yung To God Be the Glory. Kaya ang iba, nagtutugad Be the Glory na, nakasarado na ang nakaganyan na. Oh. Amen ba? Mga kapatid, salamat po. Pamilya ni ganito, Sister ganito Ricalde. Nako, hindi na nasagot. Kaya hindi nagpatay na ang nagpatay na yung admin ng Zoom. Buhay pa rin siya, gising pa rin siya. Wala na talaga doon. Sister Al, nakukuha mo? Totoo eh. Pero si John, nung makita niya ang Diyos, tuwan-tuwa siya. Dapat pag linggo, tuwan-tuwa tayo, makikita natin ang Diyos sa church. Hindi yung nagmamadali, kapapasok lang. Minong linggo, Sister Antilita. Ay, Pastor, alis na ako. Kapatid, di ba dumating ka kanina late? Dumating ka, nagsisermon na ako, tapos ngayon katatapos pa lang, mamadali, uuwi ka na. Mahuli ka, maglinis ka niya ng kusina, linisin mo yung toilet, pati yung taas, kisame, pati yung mga bintana dyan, linisan mo. Hugasan mo lahat yan. Huli ka nang aalis. Kasi, huli ka na nga dumating, ikaw pang unang aalis, sabay nakakahiya naman sa'yo, kapatid. Yung iba alas 3 lang, nandito na. Sa pinakauna hanggang alas 10 ng gabi, 7 oras. Ikaw, 1 oras at kalahati. Amen ba? Namang kapatid. Elizabeth bless Mary. May blessing sa kay Maria. Kaya yung mga pumupunta sa inyo, binagpapala nyo. Hindi yung pag may pupunta sa bahay nyo, talagang inis na inis kayo. Naku, nandiyan na naman si walang kadala-dalang pagkain. Magluluto na naman tayo. Mamimili na naman tayo. Hayaan mo maging pagpapala ka. Pag may dadalaw sa'yo, pakainin mo naman kahit na magtimpla-timpla, magluto kahit ano, mga kapatid. Si Elizabeth, pinagpala niya si Maria. Then Elizabeth spoke out with a loud voice and said, "Blessed are you, Mary, among women, and blessed is the fruit of your womb." Alam ni Elizabeth na ang pinagdadalang tao ni Maria ay ang Diyos. But why is this granted to me? That the mother of my Lord, you see, Starling, Elizabeth proclaimed and made that declaration that the mother of my Lord. Lahat confirm na si Jesus ay Diyos. Why? Why did you come to me that the mother of my Lord should come to me? Bakit ako bibisitahin ng ina ng Diyos? Mga kapatid. Kaya pag nagpupunta mga pastor sa inyo, mga kapatid, magpakain naman kayo. Hindi yung, nung last time, last week may pitinanong akong kapatid na sa Taga-Anilaw. Yung si Pastor Ben pumunta sa atin sa Anilaw yata yun, ng Tilita, Thursday ng umaga, Thursday hindi linggo, hindi Biyernes, hindi Sabado, Thursday ng umaga, nag-Bible study si Pastor Ben. Alam mo, katanong-tanong ko kay Noreen,
Noreen, pinakain mo kasi si Pastor Ben. Baka kayo papunta ng pastor dyan sa itaas, tapos kayo naman baka na isang soft drinks hindi kayo nakakabili. Papakainin ninyo mga kapatid. Ang lahat ng ginagamit ng Diyos na dumadapo sa inyong tahanan mga kapatid. Pakainin ninyo. Naging puhunan namin yan, Sister Arling. Si Pastora, hindi mo mauunahan yan sa pagkain. At pag yan ang nagluto, Sister Arling, ng pagkain, hindi basta pagkain lang na dilata. Ang gusto ni Pastora, talagang pinaghirapan, niluto talaga yan. 2 araw na niluluto ang baboy sa amin. Lahat ng mga nagluluto, Sister Arlene, hindi pwedeng walang bonnet. Hindi, nung unang panahon, wala pang COVID, lahat yan nakamask. May face mask na noon. Bawal magsalita. Ate Milan, ikaw, alam mo yan. Bawal magsalita. Kaya kita mo sa church natin, di ba, Sister Arlene, kaya pinapanalangin ko na kayo in advance. Huwag mo nang hintay na doon nakalatag na lahat ang pagkain doon, tapos sa kakamananalangin, ay di lahat ng iyong mga laway nagtilamsikan. Kaya, maayos ang pagpapaluto. Si Pastor ayaw na may buhok. Ang buhok hindi nilalahok sa karne, kapatid. Ang buhok ginugupit, hindi inilalahok sa putahe. Mga kapatid, pinagpala. Pag may pupunta sa inyo mga pastor, pakainin ninyo, mga manggagawa ng Diyos, pakainin ninyo, mga kapatid. Naniwala sa Elizabeth and believe that the baby in the womb of Mary was God. Naniwala siya. Yun ang pagkakaiba ni Elizabeth kay Zacarias. Si Zacarias hindi nakapagsalita. And then ito ang kanta ni Maria, mga kapatid. My soul magnifies the Lord. Kaya yung mga sumasamba kay Maria, bakit tayo sasamba kay Maria, ay samantalang si Maria sumasamba sa Diyos? Nananalangin din siya eh. My soul magnifies the Lord. This means that Mary was a woman who studied and knew God's word. But Mary needs also a Savior. Bakit? Makasalanan din si Maria eh. My spirit has rejoiced in God my Savior. Yun ang kanta ni Maria. Alam mo yung pag masaya-masaya si Sister Arlene, kaya alam ko pag masaya si Sister May. Pag masaya si Sister May, alam mo ang tilita, kumakanta yan. Kahit, bibi sumama kaya sa kwaro, hindi wala naman akong boses eh. Pero pag kumakanta na si Sister Arlene, masaya siya. Nakukutuwa ako sa Sister May. Salamat, masaya ang panahon, kahit na malamig ang panahon yan. Pero pag masaya si Sister May, masaya na rin ako. Bakit? Sister Antelita, ang sabi ni Pastora, anak, a happy wife is a happy life. Kaya pag masaya si Sister May, masaya na rin ako. Alam mo, pag ang tao masaya, Sister May, napapakanta ka. Kahit na wala kang, alam mo yung napapakanta ka, di ba? La, 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 la. Nagluluto ka ng pagkain. Ang sarap ng luto mo kasi masaya ka eh. Pero magluto ka, Sister Antelita, ng galit kayo, naiinis ka, naiimberna ka, nabubwisit ka. Naku, kahit pa anong sarap ng mga magic sarap mo, walang lasa, hindi magkaputa ang pagkain. Ano ba nangyari dyan? Parang bulang lang, nakalahok-lahok na. Nilagyan mo ng patatas yata yung pansit na gisado. Nilagyan mo ng kung ano-ano, hindi naman na magkakasama. Di ba? Si Maria, napakanta siya. My spirit has rejoiced in God, my Savior. Mismo si Maria, Sister Arlene, kailangan niya ng tagapagligtas. Biro mo yun? In God, my Savior, because alam niya makasalanan din siya. Maria knew and accepted na siya man, siguro kung buhay si Maria, tapos pinapagdasalan mo siya, siguro magagalit siya si Maria. Ba't ka nagdadasal sa akin? Ako din, makasalanan din ako. Doon ka na magdasal sa Diyos. Amen ba? Kasi may mga tao, dadaan pa kay Maria, bilang dumiretso. Meron namang skyway, bitada ka pa ng Alabang, Cavite. Skyway ka na, baba mo Alabang na. Huwag ka na magpadaan sa Bikutan, sa Sukat. Marami ka pang dadaanan, matatraffic ka. Merong skyway, dire-diretso lang, kapatid. Ganun ang Diyos. Huwag na kayong magpadaan-daan. Pastor, panalangin mo ako. Meron ka ng karapatang manalangin sa Diyos. Amen ba? The song, sabi ni Maria, He who is mighty has done great things for me. Yung awit na Maria na yon ay nagse-celebrate siya ng kabutihan, katapatan at kapangyarihan ng Diyos. Nagtitiwala siya sa Diyos, mga kapatid. Kaya, mga kapatid, napakaganda na itong kwento na ito. Kaya lang, mga kapatid, napakahaba. Kaya lang, kapatid, on fire pa ako. Pero mga kapatid, basta, ito lang gusto kong iwanan sa inyo. Magtiwala lang kayo sa Diyos. Gayahin niyo si Maria. You don't know how will it happen. You don't know how will it happen and when it will happen.
the prayer of Zacharias and Elizabeth. It has expired many years. But God suddenly turned up and say, God heard your prayer. Ako'y naniniwala ngayon mga kapatid that God is hearing, is answering your prayer. Marami mga panalangin ngayon mga kapatid na matagal nyo nang hinihingi. Matagal nyo nang hinihintay. Matagal mo nang ipinagpipray. But God tonight heard your prayer. Amen? Tiyatanggapin mo ang iyong mga panalangin. Yung matagal mo nang inaasam-asam. Amen. Amen. Yan, may mga nag-i-amen na. Mga kapatid, mag-amen-amen naman kayo pagka medyo maganda-ganda ang turo natin, mga kapatid. Hindi yung, mga kapatid, ubos na ang tubig ko, mga kapatid. Wala pa akong amen dyan, wala pang like. Mga kapatid, lahat ng hinihingi natin sa Panginoon, simula ngayon, ipinapadala ng Panginoon, nagpapadala ng Panginoon ng Gabriel sa inyo. Mag-a-appear na lang sa iyo, Ne, masangkay. God heard your prayer. Melina Recalde, God heard your prayer. Amen. Pastor Saldi Moreno, God heard your prayer. Mercy Samiliano, God heard your prayer. Jessica Buong Galing, kahit nakasarado ng iyong camera, God heard your prayer. Amen ba mga kapatid? Naniniwala ako maraming mga panalangin. Kaya sa linggo, Sister Arlene, bago matapos ang taon natin Milen, naniniwala ako maraming mga milyonaryo, maraming mga kasaganaan, kagalingan, kagandahan ng buhay, maraming mga bagay ang gagawin ng Diyos, maraming himala ang ipapadala ng Diyos sa atin. Amen ba mga kapatid? Palakpakan natin ang Lord. Hallelujah. Hallelujah.